Mayor, nung ni-raid yung negosyo mong Pogoro sa doon sa lugar mo, sino yung local official na nagsalba sa'yo, na tumulong sa'yo? Your Honor, hindi ko po siya negosyo. Wala po ako negosyo po na whatever. Pogo. Nung ni-raid, sino yung tumulong sa'yo ron? Yung na-raid po, Yung local official. Sen Jinggoy, kung wala na po tayong tanong kay Chair Garcia, wala na. i-excuse na po ng komite. At maraming salamat po sa inyong pagdalo. Mayor Guo, please proceed to answer the question of Sen Jinggoy. opo, Sen Jinggoy, yung nakaraan po na March po. Yeah. Dalawang raid. Wala naman, Parang sumaklolo. wala naman po. Wala local official, yung mayor ng Pangasinan. Wala po, wala po. Sigurado ka, ha? Sigurado po ako. Wala kang relasyon, ha? Wala po akong boyfriend, wala po akong asawa, wala po akong karelasyon. Hindi. Pero meron ko naging boyfriend na mayor before. Wala po ako naging boyfriend na mayor. Sige. Panindigan mo yan, ha? Opo. Dahil meron akong testigo na makakapagpatunay na yung karelasyon ay nagmamanage at nagmamanage ng negosyo ng Pogoro sa lugar mo. Opo, sige po. Salamat, Sen Jinggoy. So, bago lang yung mga tanong ko tungkol sa tatlong SALN ninyo, nabanggit nyo kanina, Mayor, na 17 years old kayo unang pinapirma ng tatay nyo ng cheque. Menor de edad pa po, bakit po kayo pinapapirma ng cheque noon? Your Honor, gusto po ako turuan po ng tatay ko mag-manage po ng negosyo. Okay, just noting na ang menor de edad hindi po pinapayagang pumirma ng cheque. Kung kaya nga, that's behind reforms like yung sa SK Reform and Empowerment Law. Anyway, opo. yes, Mayor? Meron pa kayong gustong isagot dyan? Your Honor, I might be wrong dun sa 17, pero baka mga 18 or 19 years old. Pero nangyari po yun sa akin, sa pagkakatanda ko po is 17 po. So kung may baka mali lang po ako sa edad po, Your Honor. Okay, noted, Mayor. Ngayon, yung mga tanong ko po sa inyong mga isinumiteng SALN. So, meron po kaming kopya dito na SALN as of June 30. Ito po ay SALN na version na... Ay, salamat po, Sen Jinggoy. Yung June 30, 2022 SALN nyo, pinadala ng inyong council. Meron din po akong July 1, 2022, isang araw lang ang pagitan, padala naman ninyo, Mayor. And then of course, meron akong kopya dito. Meron kaming kopya nung SALN as of 2023, June 30, 2023, bilang bahagi ng inyong compliance. So kapansin-pansin po, yung SALN ng June 30, 2022, ay may nakalistang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na mga real properties covered by mga TCT. Bawat isa nito covered by TCT. 3, 6, 7, 8, 9, 10, kung di ako nagkakamali. Pero yung SALN nyo na July 1, 2022, isang araw lang ang pagitan, 3 na lang ang nililistan yung real properties, all covered by TCT. So, ano pong nangyari sa pagitan ng June 30, 2022 at July 1, 2022? Kasi June 30, meron kayong dinisclose na 10 real properties bilang assets, pero biglang kinabukasan, 3 na lang. Ano na nangyari dun sa 7? Your Honor, first time po, hindi po ako marunong. Kaya nag-file na lang po kami ng amendment po doon sa SALN po. Anong hindi nyo alam dun sa 7 real properties na dinisclose nyo nung June 30 SALN pero hindi nyo na dinisclose noong June 30? June 30. Ito po yung June 30. Your Honor, one moment po ha.
Dapat nga, kung nagkamali sa unang SAL and the day before, baka dahil kulang ang dinisclose at i-disclose yung buo, yung lahat, the day after. Baliktad ang nangyari, nabawasan. Okay. Your Honor, doon sa SALN po na inamend po ng accountant po, ito-double check ko po ulit. Pero I believe baka nagkamali lang po sila sa date. So, inamend ng accountant. Pero, syempre, i-check ito ng mga legal officers nyo at pipirmahan nyo. Pinirmahan nyo pareho ang SALN. Lahat po kami nagsasubmit ng SALN. Ayan, may pirma kayo nung June 30, SALN. May pirma din kayo, yes, nung July 1 na SALN. And in fact, parang daming time warp na nangyayari dito eh. Yung date, yung SALN data July 1 ay actually unang sinubmit sa amin, no? Na parang maraming mali at kulang. Yung later na nasubmit sa amin ay yung June 30 na SALN na mas maraming impormasyon. Opo, Your Honor. Ito-double check ko po ito. So during this hearing, Mayor, ihintayin po ng komite yung sagot ninyo galing sa inyong Council po. sino yung sinabi niyo nag-draw up nito? Yung accountant ninyo ba? Opo, at yung council po. Oha, at saka yung council. Pero alam naman po ninyo, ang SALN ay public document, taon-taon ini-expect sa ating mga nagtatrabaho sa gobyerno at dapat makatotohanan at walang inililihim. Opo. Kailan po ginawa yung amendment sa unang SALN? Kailan inamend yung June 30 SALN para maging July 1, 2022 SALN? Sorry. Or rather, okay, kasi nakakalito talaga yung mga Opo. time... Well, sorry, nakakalito yung mga time warp sa dokumento ninyo. Kailan inamend yung July 1, 2022 SALN para maging June 30, 2022 SALN? Kailan po nangyari yun? Your Honor, based po dito sa notaryo po is July 30, 2022 po. July 30, 2022 ang Amendment po. amendment. Tapos inante-date pa. Kasi yung unang sinabit ay dated July 1 na mas konting mas Opo, konting yung July 30 information. Opo, Madam Chair. Yung July 30 po, yan po yung na-amend na po. Wala kaming hawak na SALN July 30. Ang sinasabi nyo ba ay inamend nung Opo, July 30? Inamend po ng July 30 po, Madam Chair. Pero inante-date na as of July 1. Tapos sa 10 unang dinisclose na real properties under assets, naging 3 na lang. Bakit ganon? Or subject yun ng isasagot nyo mula sa inyong accountant at saka inyong counsel? Opo, Madam Chair. Kailangan sagutin kasi weird Opo. talaga eh. As in very, very weird. At saka po, Mayor, sagot, yung July 1 SALN, ayun, business interests and financial connections not applicable. Walang disclosures. Samantalang yung, ito meron. Samantalang yung June 30 SALN, naka-disclose at least yung QJJ Embroidery Center at yung yung Conhork Summer Real Estate Group. Pero yung amended SALN nyo, nasabi nyo inamend July 30, submitted dated July 1, wala na po yung QJJ Embroidery, wala na rin yung Conhork Summer. So pakipaliwanag din bakit ganon. Opo, Madam Chair. Madam Chairman, double check ko na po ngayon sa council po at sa accountant po. At within the day po, magbibigay po ako ng sagot po doon sa question niyo po. Yes, dagdagan ko.